Welcome to the 10 minutes exposition, biblical exposition. May the good works of the Father and the Holy and the Son, Jesus Christ, my brother, be with you all, together with the Holy Spirit. Alam niyo ang kasabihan sa legal. Legal ho? Hindi ligaw. Yun po ay alinsunod sa batas ng tao. Ignorance of the law excuses no one. Ibig sabihin, tao po ang tinutukoy. Kung sino mang lumabag na tao sa batas, walang nangingibabaw sa batas na tao. Presidente, mayaman, basta tao ka, ang batas nangingibabaw sa lahat ng tao. Hindi ang tao nangingibabaw sa batas. Ngayon, nakuha ninyo ang ibig sabihin sa legal aspect, sa legal dimension, sa legal interpretation. Ibig sabihin, ang Diyos din may batas din. Batas ang taong pinag-usapan natin ngayon, batas naman ng Diyos na tagalangit. Ang pinanggalingan ng utos galing sa kanyang gusto, galing sa kanyang puso. So, ibig sabihin, applying the same principle, ignorance of the biblical law excuses no one. Ignorance of the biblical law excuses no one. So, meaning, itong ibig sabihin na excuses no one, hindi lang tao, pati anghel. Pati si Kristo sakop to ng batas ng Diyos. Pati si Kristo sumusunod sa batas ng Diyos. At ibig sabihin, hindi sakop ang Diyos sa batas. Ang pinanggalingan ng batas, ang Diyos. Siya ang maggawad ng parusa na ayon sa kanyang batas. Tayo naman, bilang tao, may batas na paparusa sa atin, paparusahan din tayo ayon sa batas ng every nationality, lalo na sa Pilipinas. Parusahan tayo ng batas ng Pilipinas. Kung Amerikano ka, parusahan ka ng batas sa Amerikano. Sa spiritual, ang mapaparusa, ang Diyos. Saan basihan ang parusa? Sa batas din ho. Ignorance of the biblical law excuses no one, pati mga anghel. Kahit ang batas natin, kumakalaban sa batas ng Diyos, hindi yun pwede. Maring justifiable tayo pansamantala sa batas natin, pero hindi kailanman mababali ang batas ng Diyos. Yun talaga ay igagawad ng Diyos pagdating ng panahon. Ang filosofiya po ng tao, ang teolohiya ng tao, hindi kailanman maging batas. Walang makatayo niyan. Hindi po batas yan. Ang Diyos, kilala natin ang Diyos, iisa lang ang Diyos na may ari ng batas ni Moses at batas ni Kristo. Ang batas ni Moses, tinatawag na lumang tipan. May dugo na nabubuhos. Ang batas na binigay sa mga Kristiyano, yun po ay bagong tipan. Isang Diyos lang po ang nagmamay-ari sa dalawang batas na ito, luma at saka bago. Lahat na ito ay may nabubuhos na dugo. Porque, pag sabi mong batas ng Diyos, susundin ho. Hindi lang ng tao, pati ng anghel. Kasi Diyos ang nag-uutos. Spiritual na matao at spiritual mga anghel. Pati si Kristo, ilalim siya sa batas ng Diyos. Maraming talatang mababasa natin. So, ayaw ko lang muna mag-mention kasi it will take too much time. 10 minutes lang ho. Ito'y 4 minutes na. Summary na to. Summary na ho. So, ibig sabihin, may batas din ang Diyos na base sa plano ng Diyos na pairalin ang kanyang aklat
Nakahula na yan sa Isaiah 34:16. At yung aklat na yan, yun po yung aklat na magliliwanag sa ating isip. Para matuto tayo ng batas ng Diyos. Isaiah 29:18, 24. Maliwanag ko sa Joy Reigns version. Yun po yung tamang translation base sa Hebrew at saka Greek manuscript. Ngayon, established na, may batas. Ang unang batas, sa batas ni Moses na paloob sa lumang tipan. Ang batas ng mga Kristiyano, binigay ng Ama sa mga Kristiyano, ang tagapamagitan si Hesus Kristo, yun po yung tinatawag na bagong tipan. Bagong tipan na po tayo ngayon. Ang lumang tipan para lang sa Israel. Ang bagong tipan, unang-una sa Israel at saka para sa buong mundo. Puro po sa Israel binibigay ang luma at bagong tipan. At ito'y binabahagi sa pamagitan ng mga Israelitang, mga lahi ni Israelita na mga apostol. Hindi po Romano. Ngayon, napapaliwanag ang mga Romano. Sino ba sila? Di ba tao lang? Pati anghel nga, pati Satanas nga, pati mga demonyo hahatulan sa batas ng Diyos. Yun yung New Testament. Mapunta sila sa gat-dagatang apoy. Ayaw sumusunod sa batas ng Diyos. Dapat maliwanag. Under tayong lahat sa batas ng Diyos. Yung aklat ng Diyos, yun po ang authority na pagtawag na Diyos sa atin. Tayo lang ay tagasunod sa batas ng Diyos. Kung ikaw ay mangangaral, under ka sa batas ng Diyos. Kung ikaw ay anghel, under ka sa batas ng Diyos. Ang Diyos nangingibabaw sa pamagitan ng kanyang batas. Ang Diyos, lahat tayo sakop sa batas ng Diyos. Sa Santiago 4:7, lahat tayo pasakop sa batas ng Diyos. Walang exception. Lahat tayo pasakop sa batas ng Diyos. Kristiyano ka at hindi Kristiyano. Kasi may batas ang Diyos. Either sa gusto mo at saka hindi. May batas talaga. Wala kang magagawa. Yun po ang plano ng Diyos. Magpasakop sa Diyos. 4:7 ng Santiago. Para hihiwalay sa iyo ang demonyo. Kasi ang demonyo hindi nagpapasakop sa batas ng Diyos. Pero balang araw, magkaroon silang ng kanilang gawad na parusa sa dagat-dagatang apoy. Yun po yung nakahula din sa pagpasakop sa Diyos, pagpasakop sa kanyang batas, sa kanyang gusto, sa kanyang utos. Nakasulat sa 8:7 ng Romans. Hindi ikaw tagagawa ng batas katulad ng ginawa ng Roman Catholic Church. Marami silang batas na hindi nakasulat sa bagong tipan. Na sinusulat ng mga unang panahon ng mga Kristiyano, mga apostol sa Grego. At bawal sa batas, dagdagan at bawasan. Kasi isa lang pagaliman ang Diyos. Deuteronomy 4:2. Itong matindi ngayon, sila na daw ang may karapatang mangaral. Wala ho. Under sila sa batas talaga. Pati anghel nga, pati Satanas nga, mga demonyo hatulan kahit anghel pa sa langit. 1:6 versikulo 1:6 hanggang sa 9 ng Galacia. No one is above the law. Law ang pinag-usapan, hindi tayo kailangan ng paliwanag ng mga theologians, ng Church Magisterium, ng mga CFD. Tayo pa ilalim lang sa batas. Tayo tagasunod lang sa batas. Yung aklat po na yan, naglalaman po ng batas. Nag-uutos po ng Diyos sa biblical book na yan. Yun po yung batas na nakasulat. Yun po ang biblical law natin. Ayun po ang husga ng Diyos sa biblical judgment. Yun ang aklat kung saan tayo sinasakop ng Diyos. No one is above the law. Walang authority. Kung ikaw mga susunod ka sa batas na yun, pati anghel, pati mga demonyo, hatulan doon. Sino ka, tao ka lang? Tapos sabihin mo, ikaw na mag-interpret. Ano ka? Meron kayong aklat. Kayo nga ang unang sumusaway sa aklat. Saliksikin at basahin. Kayo nga ang nagtatago ng mga Katoliko. Tapos sabihin nyo, kayo may-ari. Hindi ho. Atas po ng Diyos na isa lang mag-ari. 34:16 ng Isaiah.
Walang maraming may-ari, isa lang ang Diyos.